So, daghan kay produkto pa dihang nga wala to himalaan. Gani kanang gina-invite mig mga forum-forum ana gina-istorya ginako ang ginapahibalo ginako ang pagatiman sa bis unsaon nga bis ug ang B products nga ta kibalo. Kadang B products gid ta kibalo diha sa unang panahon pa gikan pa na sa ancient bisan sa Quran tanawa ng holy book sa mga Muslim tanawa diha daghan kay dihang mga product mga B products nga gina-emphasize. Sa ato ang Biblia makita nimo na nga si Juan Bautista mo na ginakaon niya lukos ug katong dugos nya napatay ubang mga teksto dinha pero ngano na sigutan na sa mga Biblia sa mga balaang libro tungod kay sa unang panahon ilan ang ginagamit gina-practice na nila na 3,200 years before Christ na ana ang beekeeping kaya nakita na sila lalong sa mga langob na mga drawing na namuhag ubis. So naana na siya sa mga karaang kuan, Cleopatra, mga karaan sa una sa ilang lubnganan ay nakita nga mga hani. Ug nakita nila sa pila na kalibo ka tuig nga gilubong tong sila si Cleopatra, nakita nga ang tanang nutrient sa hani naa pa didto, wala nawala. So ana kabugat sa European countries, sa ilang lamisa pag naanay dugos na sikat ka na. Hawad ka na, kay dugos. Munang balaan sila ang dugos. Importante kay dugos sila. Sa ato, wala na gina. Dugos? Pero tanaw itong panahon sa pandemic ko. Katong sigamit ang dugos. Kalau isa Diyos, wala man epektuhan. Tuod kay complete kuan siya. Complete food siya. Ang pulin, complete food siya. Okay. Sir, karon na-realize na ko, sir, nung daghan pag yung kay dapat i-explore sa beekeeping, sir. And naisip lang na po kay kanang naamag ta Young Farmers Challenge program kuan sila propose sila ilahang mga agri-enterprise. I just hope no more challenge guni sa itong mga kabatan-unan nga try to explore beekeeping. Kanang makita nato kay murag dala research mo po na ila, sir. So try kanang i-explore nato unsay potential pa ni kay base sa na-mention ni sir kadako og potential sa beekeeping dinhi sa ato ang nason. Sir, naipangutana gikan sa ato ang viewers. Si Jorens Nicusa, ingon siya, Sir, Loyola, curious lang po, naabadyo'y color green nga honey, sir? Wala. Makita na mo na ay nagbenta. Wala green nga honey. Di sa pag-asa ka mo search anak niya. Naalay usay makita na to nga isud sa botelya ang dugos may pagka-greenish ang kilid. Mga anak mo sa suga, greenish ang kilid. Nga naman siya. Dunay tanom nga ang iyang nektar may pagka-green. Dili sa Pilipinas, nakita ito sa Palawan, usa ka klase sa mangroves. Ang bulak niya may pagka-green. Dito sa Argao na ako'y nagbuhi dito bis na tingnan siya tingnan ko sa kundugo isunod ko sa betilyan sa kilid ba may pag-green greenish ang color pero kanang ginasuroy-suroy nga green yun wala gina siya. Obserbahin ninyo na nasa botilya isod sa lapad ibutang niya na after 1 week 2 weeks makita na magalapak-lapak na ang green nagbuwag na siya hinimo na sila sir na may balay sir magsuroy-suroy sila na ito ipakita. Umunin balay sa green nga ni. Tanawan ninyo na yung balay sa green nga ni, balay na sa tambubuan. Tambubuan, hinuno, tambubuan na kanang paakon ka, mura ka gipintik. Muna siya, balay sa tambubuan, ilan ang gibutang ang green honey, niya human, ilan ang suroy-suroy, magdala sila ito. Unsa man ang tambubuan? Kanang tambubuan, nganong mura ka gipintik kung paakon ka, kaya kung imong distribuhon sila, mulupad na sila yung pagbalik ana ang lubot nagana na kanang ikot sa lubot mo nang mura ka gipintik sugay siya tungod kay manukad man siya mao man gyapon ang mga putyukan ana ang gyapon manukad na siya mo nang kung naa ka sa duol kay ka pa ako nakatong sa layo takas layo maganda nga ito ginukdanay ka itong nahitabo atong last month dito sa Tagum sa Energy Park nga daghang kayong mga nagsuri-suri dito nga mga katawhan gibato man sa mga bata ang balay sa putyukan 49 buto ka mo hospital so anak kahadlok so ay mo kumpiyansa sa putyukan kung taas ang inyong allergy mamatay gid mo sa taas inyong allergy. Sir, laing question sir gikan sa tong online viewers unsaon pagkabalo nga fake ang honey? Ang simple nga pagtan-aw sa dugos ang simple jud kaya magkuha kag platito butangan mo tubig ipatulok nimo to imong dugos. Pagtulo sa dugo sa tubig, pag mabungkag na siya, tubig na. Pero kung inigabot sa dugos dito sa tubig, bisa pag uyug-uyug mo na siya, dugo ito sa mabungkag, dugos na siya.
Pero sa karon nga panahon, ang ilang ginahimo ron sa mga negosyante kanang tuba gani nga ginahimo kuko sugar. Before na sa may kuko sugar, mahimo mo ng kuko syrup. Mao man siya. Ang uban na ginabaligya, di man sa daot kay kuko syrup, bukal mo gina siya. So kana siya mo na ilang gibaligya. Mayon sila kukuhani. Walay honey kay biskit kag honey by nature, by natural, wala ginagihikap, wala gihilabtan og intervention sa tao. Nature na kay dugos na siya, nectar na siya sa bulak, hinundom mo sa nectar, kanang bulak ay mukhat, imo na idto na iyaha, suyupo nimo tamis mo na siya nectar. Kuhaon na sa bis, yan ang dalon siyang balay, ipagawas na ang moisture content, mahimo na siya dugos. So mo na siya, walay intervention sa human kuan. So, muna pure nga dugos. Wala gina siya. So, ang klaro nga dugos, muna siya. Pero kadto sa katong sample ako siya, napaibang palito gamiton. Ang palito sa posporo, ila ibutang sa dugos, ila na insindi. Ihumol na diya dugay. 20 minutos, saka tunga pa sa oras. Isindi na siya. Pag musiga na siya, pure na nga dugos. Kaya ang dugos nga pure, dili na siya tubig. Dugos na siya. Ang dugos dili makabasa. So mo lagi ito yung na labi na lang kuko syrup nga halos hapit na mahimong asukar, sticky na siya. Ibutang ni mo na sa rep, di po na siya mo mugahi. Ang dugos ibutang mo sa rep, di na siya mugahi. Basta pure na dugos pero mo mugahi kani siya, mura na siya ice, tubig na siya. Dapat pa hinimo na siya. Pero ang mga tik-tik mo sa ubang na maligyag dugos, suroy-suroy lang, epektuhan mo gin mo sa kong isulti. Pero makadaot mo ginayon yung gimo. Mali ginayon yung gimo. Mamuhagay, palit sila dugos ang muhagay. Ang isa kataro, abutang tunga sa taro. Ilan ang sagulan og tubig sa butong. So, ang inyong dugos, natinga ka, 4 ka adlaw, 5 ka adlaw, lahi na magbaho, lahi na maglasa, nagperment na siya kay gibutangan man yung tubig. Ang pure nga dugos, di gina sa maunsa para sa gahapon, katong gidimo na itong gahapon, katong nagawas gina. Sticky kay siya. Bisan pag pinakatubig, di ito sa maunsa. Ang imo na yung gamiton sa dugos, ayaw paggamit, kung makaong kang dugos, ay paggamit og metal. Gamiton mo plastic or kahoy nga kutsara. Kanang unsa nang nagakuan doon nga ilang giserve nila ilang tidor kutsara katong kahoy, kadto may gamiton nimo magkaong kag dugos. Dili mausab ang iyang timpla. Kay sa metal na mga nutrients diya nga mawala. Makuan sa mga epekto sa metal. So, muna proper. I-search niyo. Sayang na, titanan naman tayo cellphone. Kuha na niyo, unsaon paghibalo sa pure nga honey, o unsay epekto sa honey sa lawas sa tao. Daghan ka din, daghan ka makita niya. Unsay laing produkto sa bee. Magawas na diha, bee pollen, beeswax, magawas na diha. Unsay gamit ani nga tanong. So, diha na ito makita. Unsay epekto diha. So, di lang kayo mag-istorya ta. Search lang. Kita nyo din, nanatanan. Daghan bisan sa Pilipinas, daghan kayo tag-study about sa Department of Agriculture na ate, di iba nga nag-research, nagamuha sa mga eskwelahan para mo research ang mga butangan. Alright. Mga kaagriha, kabalo na mo kung unsaon na to pagtanaw kung tinuod or fake ang atong honey. Mo sa sukad-sukad sir mo ginipirmi ang pangutana. Ug tama kay to si Director Boy nga naman ta internet unsa may gamit sa tuwang cellphone, so i-search nato di na man nato makitaan kada pong mga legit pud nga sources kay basig fake news na pud na inyong gitanaw dira. Sir, dirita sa ako answer kining sa pollination para sa tong mga viewers nga wala ka ko ano makita kung mag-search mo gud pollination sir, ang makita nato pare sa makita nila karon sa screen mo og gidayon ni picture nga atong makitaan nga nag-pollinate. Unsa bay process sa pollination sir? Kanang unsa ba ning ginabuhat sa bilid to sa mga bulak o nganong crucial ni siya sa ato ang production? Sa tindat. Ang una, nganong the best pollinator ang bee tungod kay ang pollen ilang pagkaon. So madto gisa sa bulak aron mukuha pollen kay pagkaon man nila to. So nawag sa pollinator. Samtang ato sa bulak kanato nakita ron sa screen. Kanang anter niya naglipot niya ang pollen, powder na siya. Muadto na ang bee to, magsayaw-sayaw na siya. Unya iyang lawas niya, balibuon mo na yan ang isprehan og nectar para inig kisi-kisi niya ito sa anter, manlupad tong pollen, mamilit siya hang balibo. Samtang mulupad siya, script po niya, ibutang na siya ang pollen basket. Mo na makita, maglupad ang bee na siyang
uno man ay ang tiil. Sa pinakalas nga tiil nga duha ka buok na dito ibutang niya ang pulin basket. So samtang naglupad siya kay matapos sa laing bulak aron dito na po siya magkisi-kisi. Samtang nagkisi-kisi siya katong pulin malupad to siya mga hulog to. Mahulog to dito sa stigma. Nga diin doon na dito mahitabo ang fertilization. Mo na makita niyo sa screen. So naadiha ang pulin sa taas, ang ubos dadi ang stigma. So samtang mo adto ang bis dito kay mo asig pulin kirig-kirig di man burag tao nga yang isa sa kuha. Sayaw-sayawan nila aron manlupad ang pulin mamilit siya lawas. Samtang nagsayaw siya manlupad ang pulin ang uban mga hulog na to sa ubos. So dunay pollination nga mahitabo. Unya doon na po na cross pollination kay samtang mulupad sa gikan sa kabulak, moadto na po sa silaing bulak dito na po sa magkisi-kisi. Wala na pong tanong na bulak dito. Doon na po mahitabo dito ang paghulog sa iyang mga pulin. So doon na fertilization mahitabo dito. So sa lubi, unsa may epekto sa lubi sa pollination? May naman sila, ang lubi mo sir, when pollination, tinuod na, di kami supak diha. Pero nga naman, nga nagkalain-laing study, lain-laing ispilahan, university colleges, nag-study sila, nakita na nag-increase yun ang yield sa lubi through pollination sa bee. Ang lubi manggod, iyang bulak, inuno mo ng bulak niya, sa iyang bungol, sa iyang bulak niya, naigagmay diha ng mga stalk. Muna siyang lalaki, na diha ang pollen. Sa kada istok ana na isa ka buklingin diyang gamay, muna siya female. So sa iyang female kanang i-close up ng iyang bulak niya, na makita na to sa lubot sa iyang gamay nga bulak, tulingin ana, muna to iyang bunga. Nanay triangle din ha. Diha mo gawas ang iyang nectar. Ginaadto na sa bis, ginakuha na iyahang nectar kay iya nang buhaton og dugos. At the same time, katong pulin diha, nahitabo diha na pod ang fertilization nga mahitabo. So nindot ang bunga sa lubi. Matinga ka sa lubi, oy dahan kay putot nga hugro pod. Kay may pollination. Maudih na. So mo na mahitabo. So imagine na 60 to 80% increase sa yield kung saktos pollination ang lubi. Mo na man tumatan-aw nga naman ang Thailand lagi. Nga na may mga bees ang ilalong silang labihan. Ngayon si Bong, bisag unsang tanong dito Sir Buhi ba? Naamag yung mga kahon-kahon dito akong gidugol. Oo mo gining gibuhi nila yula. So, sila aware gid sila ana. So mo na makita ato nga ang lubi nindot ang epekto. Kaya sila wind pollination ug walay hangin. Pas karon linaw kayo. Human sa kusog kay hangin na linaw man kay na. So unsaon paglupad sa pollen? Tinuod. So kung kusog mo kay hangin, unsaon pagkahulog sa pulin nga to sa iyang stigma nga palid ba na? So need you tag pollinator. Kaya ang bee mo good pagkaon mo yung pulin mo ato gisa sa bulak, kuha sa pulin, mahulog ang pulin dito sa iyang stigma. So dunay fertilization mahitabo, mugawas ang bunga. So murag mga silent workers, gatrabaho gid ni may atong bees, no. Grabe siya kadaghang trabaho sir, mga silent workers mo dai nato ni. Sir gahapon in celebration sa World Food Day, si Director Loyola nag-discuss siya, nag-demo sa dito sa atong mga farmers nga ug mga exhibitors nga nanganhigid sa atong opisina, no. Makita nato karon sa video sir, unsa ni ato ang gihimo sir? Kana siya. Muna ang gipakita ko gahapon kay kanang mo kung hisgo tag dugos magka-interest sa tao ba ay dugos lamig ang dugos. So muna akong idala. Muna siyang frame. Ang isa ka frame na kung imo nang paboruton pa kayo maabot na siya hangtod sa 4 ka kilo kanang isa ka frame lang. Kana siya mga 2 kilos na siya kinipis na siya. Bali ang isa ka kahon na pulo ra ka frame ang ibutang. Pero kung honey flow ginahimo na mo sa isa ka kahon nga supposed to be 10 frames, buhaton na mo nag 9 frames so lagyo siya mutimbang na og halos tag 4 ka kilo ang isa ka frame. So ana siya. So ginadimo na namo diha makita sa tao kung magbuhi tag bis naatay ko galingon dugos. Dili gikan sa tuwa kundi gikan sa bis kay gikuha sa mga tanom. So unsaon niyo pagkibalo nga ang dugos hinog o ripe pag sirado na kana siya sealed na siya. So pag sealed na siya hinog na siya. Ganong hinog naman siya gipagawas na sabi ang moisture content. So ang iyahan niya ang standard karon nato is almost mga 18 to 21% ang moisture content. Ito muna na-approve sa ito ang national standard sa honey. So, muna, ripe na siya. Muna ito bison. Basta ripe nga honey, isud mas butilya nga, nakasil siya. Dili na sa mandaot sa pila pa katuig. Wow. Kaya ripe man siya. Basta ripe nga honey, walay bakterya mabuhi. Mabita kung masamad ta, pili ito butang dugos.
para hindi siya mag-infeksyon. Kay patay man ang kuan, right? Isog mo kayo siya. Bisan kayo sa mga bata, kanang mga bata nga infant, ayaw ninyo tagai og dugos ang bata sa 1 year below. Kay dili pa siya ka-absorb sa dugos. So dapat 1 year pataas na. Ginagmer po rin may hatag na. Kaya dunay tungod sa naglaing kasing tanom ang source anang hani niya, usay dili ma-adapt sa lawas sa bata. Ang kataas ay iyang kuan. So muna atong batayan bagayo. Mo nang bisag ka ato kag doktor, dili gyud na advice sa dugos para sa bata nga 1 year old. Okay. Hala sir, no kahadlo ka na sir kay ma-remember binako sir sa amua sir ha kay sa mong bukid pud sir. Mga gagmay pang bata sir, pangalan sir. Oh. So dili din na mga atong mga ka-agree ha. Samot sa atong katong naa sa rural communities nga usually mo ginang practice sir, sa amua sir ha. Nga bata pa kayo pa kung ano nagdugos. So ingon si sir, dili 1 year below dili pa pwede magkuan og dugos sa atong mga bata, pakanon og dugos. Kini si Director Loyola na po din siya inana kakusog iyang advokasya sa tuang pollinators sa itong mga bees. Gani na siya eskwelahan din sa Panabo City. Ang gitawag ni siya Loyola Apiaries Private Technical School. Isip inaamoy eskwelahan sir inana. Unsay nakita nato nga importansya gyud nga naagi training and extension kabahin aning bees. Oh, dindot kayo. Actually kanamo eskwelahan under me sa ATI. Learning site mi siya. School for Practical Agriculture on Beekeeping. So karon wala naman ang ISPA gimo na ilag LS2. LS1 mo tong primero, LS2 nami. So nagakandak ni mga trainings din sa una para magbuhi og bees. Hangtod na may daghang kayong tan-aw sa internet na may mga wanted beekeeper nya unsa may paano mga background so muna diha. So mo nang amo estudyuhan na may mga beekeeper nga to sa Australia, to sa New Zealand, unya na po yung mga kontak na mo dito nga mga eskwelahan o mga beekeeper o mga employer nga hintabang po sa mua nga muna among i-adapt nga curriculum para sa mga beekeepers dito. Gusto man gud sa mga partner ang Pinoy nga naman ang Pinoy bisag high school graduate mula ko tayo ng English. Yes. Ang Nicaraguan, mga Nepal, Vietnamese, halos kapila na, halos kalima, kanapulo na balik-balik silang nasod. O sign language lang yapon. Muna gusto silang Pinoy, kaya Pinoy na initiative. So, muna karon ang sa karon daghan kayo muna diha. Unsa may purpose mo nga ng eskwela ng beekeeping, trabaho abroad. Ang uban po sa buhi ko, pero puros mo sila abroad lang po ko. Kaya sa tinuod lang, pinakagamay na ng 80,000 imong kitaon dito sa beekeeping sa nasod. 80,000 a month. Kung taas-taas na yung posisyon, payatan supervisor ka na, o team leader ka na, o nagka-queeneering ka, maabot pa ka nito almost $35 per hour. So, usahay mo, kita na silang mga 200,000 naman. Muna ilang kitaon dito. Unya, nakalindot sa beekeeper, kay dagang kag lugar matuan. Like, for example, natay beekeeper na nakabase sa Florida. Unya, kay dako mga kumpanya ng trabuan, nag-migrate, ilang man gina-migrate ng ilang bees, kapaitan na plantation diri nga kanula. Nasa mga 400 hectares kanula diri. Mo request na siya dito sa employer. Kinahanglan ko diri mga 5,000 nga mga colonies sa bees para next week magsugod ng bulak ang kanula. So, ang mga Pinoy mo uban gyud dito kasi sila may manage dito sa bees. Bisa ka sila maabot. Kita sila ko ano. Saya Pilipino man sa driver. Ngunong bay ganay ko ba yung magpa-picture ta ba yung ana, welcome to ana. Biyahe de gyapon sila. Mo na kita og migratory beekeeping. Kung ang usa ka lugar dito sa lain nasod pag lasang labad kay ng lasang, naay usa ka kahoy diha nga mamulak na halos pareha tanang klaseng kahoy diha. Mo nigbulak ana niya, ilan na ibutang ang bees dito for honey production. Wow. Unya kay wala may kasada kay lasang man, unsay service nila helicopter na. Wow, anak sila ka grabe advance ang ilang beekeeping dito. Unya natay mga beekeeper po nga karon murag na scientist na po sila nasa laboratory, nag-research kini man basta-basta mga dagong kumpanya. Di gyud basta-basta lang dagong kumpanya. Imagine ka nay ilang gitrabuhan kung pila ka koloni na diha. Sir, abot mig 60,000 sir. Ha? Kanya asa man na? Pila ka estate na po among ginabutangan sir. Una, natay mga beekeepers sa Minnesota, na sa Utah, na sa Dakota, na sa Florida. So natay mga beekeepers diha, kanadi ang mga dagong bees.
nganong dunay mga dagkong kumpanya, ang ilang pangwarta niya is ginaarkilahan ang ilang bis para pollination sa mga farm. Diba? Wala na sa ato. Unsay naadiri karon nga nang hilag pollinator, naadiri sa region, di po region 11 na sa Carmen. Naay Dole Philippines siya ang nagtanom sila og Hass variety avocado, kinahanglan yung pollinator, bis gyud ang nagapollinator. So, unsa pay lain diri wala. Ang dako nga Hass variety andiri man sa may tupi, sa may Kablon. Naana sila almost siguro mga 700 hectares na ilang bukaduhan niya. So, bis gyud ilang ina-pollinate. So, ana ginlabas din na. So, wala natin sa Pilipinas. Natin akong plantation. Imagine na to ang plantation diri sa Gingan. Tagpila ka hektarya din ha. Ginagamit pag-spray, helicopter or aeroplano. Sumuko na sila dito. Pag human nila na pak na sila, tawagan na sila sa katong tagya sa farm. Mr. Employer, kindly withdraw your bees kay gi-atake na sila nagmanap, ugma, mag-spray na mi. So, dalan na mga beekeeper to, wala, pak na sila, karga na sa truck, kaya sprayan naman sila. Paggawa sa sakyanan na, spray na sila, helicopter na, aeroplano, i-spray na. Hindi kakitang drone dito, kay gagmay man doon, dagko juga yun. So, ana ang ilang farming dito. Naagid ang bees. Di gid sila pwedeng walay bis. Kay sakit naman nabi beekeeper nga nasa Finland. Ikaw man to ba Finland? Sir, nakita nag-research ko sa Finland sir ba. Gwapo kay na agriculture. Sir, gusto ko mo engage dito sir. So dito siya. Ang iyang amo, ang iyang bis dito is naala sa 300. Unya siya nang gatiman. Kung gusto niya, dagana sir. Abot na 800 sir. Ipay kaya mo amo sir. Ang iyang trabaho dito, pag bakante siya sa iyang B, kaya siya may katiman sa bis, tawagan na siya. Kanang ari ka diri kay mag-harvest sa karog ahos. Dito na po siya sa ahos. Hindi ko siya malibad, ganahan siya kay para ma-experience siya ang farming na dito. Nindot yun. Ang engage sila multi-farming, nindot yun dito. So, mao siya po itong mga beekeeper na ito sa Qatar. Ngayon sila, magapuha dito sa Qatar sir. Ilang agriculture dito sir ba. Unya, init pa kayo din ha. Mga trabaho ni sir Kuto. Pinakadugay naman as nuibi sir. Plus 8:30, usay muli na magkini. Kapatid na mainit ha. Grabe sir no. Karon sir no nga nakadungog ang ato ang mga ka-agree bisan gani siguro ako makaubanan diri sir basig mag beekeeping na ni sir ba kay maka-abroad daw sir, maka-travel dako pag yung sweldo. Sige hawa na sir. Pero sir, last two questions na lang sir. Dinha sa BNet Philippines, unsa may inyong long-term nga vision or pananaw ninyo alang sa beekeeping industry ug sa bee conservation dinhi sa atong nasod? Sa BNet Philippines, ang partner mo academy. Sa muna yung partner ko. Usahay lagi, katong mga academy, usahay ang kontak dito katong professor. Nya ang mga estudyante mo gud mawala, bakal po estudyante. So dili gyud kayo plastado ang mga komunikasyon. Pero gigamit na mo ang academy kasi sila mo sa research. Nakita na mo nga, mo ilang obligasyon ang research. So, diha sa BNet Philippines, ang gobyerno nagpuluyo sa MUA through academy o through Department of Agriculture. Diha po sa livestock. So, mga siya. Unsay papel sa BNet Philippines? Advokasya na mo sa beekeeping, nagpahibalo sa katawhan, sa mga Pilipino nga atong atimanon ang bis kay usa ni siya nga dakong gasa sa Ginoo sa tuwa. Partner na to nakatabang sa atong pagkaon, sa atong paghinahanglan adlaw. So mao na among advokasya niya. Unya karon nakita na mo mostly among ginabuhi sa una is katong commercial bee, katong Apis mellifera o European bees. Lisod atimanon ang European bees tungod kay halos kanunay may regular may nagapay og queen sa lain nasod. Nakita na mo nga daghan tag mga bees din. So gipalaw man na mo ang study karon ngadto sa mga stingless bee ug moy among ginagamit ron para diri sa lokal. Kay duwa kay maintenance unya taas kayo ang nutrients sa iyang produkto nga halos mo kompetensya ta sa manuka. Ang pinakamahal nga lugo sa laing sa tibuok kalibutan ang manuka man. Gamay lang na sa mga 250 or 300 grams. 17,000 ang kantidad sa kabotilya. Dugos na siya. Yan, nakita sa study sa UP Los Baños, ilang estudyuhan, taas pa og nutrients ang atong dugo sa kiyot kaysa ilahang manukahan ni. Unya, naapot tayo mga mellifera diri sa Pilipinas, andre sa coconut ug kanang mga sagingan ng kardaba. Taas po siya nutrients kaysa manuka. So, laki kita diri sa Pilipinas, nga naapot ta ana. Tungkol sa itong mga produkto, dili nindot kayo. Tawag mo na ito ng coconut, tree of life. Ang saging po, basta-basta.
So ang iyang pollination mo na nitabo. Doon na lang disadvantage sa atong kasagingan ng mga kardaba. Kay usahay ang bee magudikan siyang balay, mulupad na siya hantod 3 km radius, mubalik na siyang balay. So kung palitan mo sa dinhi ato sa saging, wa siya nektar dito sa bulak sa saging. Ang kanang saging na sakit, balin sa sila ano pong saging na po dito, ang usa siya sa carrier sa sakit. Sa by nature, ginato na kapugan. Pero mo ito, ang pinakadabis niya nga nakita namo kadto resulta sa dugo sa nektar gikan sa saging ug nektar gikan sa lubi, taas di kayong gamit sa lawas sa tao. Taas daghan kay sa nutrients ang gamit. So muna daghan niya. So usa nang gina-advokasya namo sa mga beekeepers, ipagalo na mo nga ayaw na niyo patya ng mga bees. Gani diri sa mga sa eskwela namo namin kita wag bee lining. Ang usa ka estudyante namin sa sir, namin nakita atong cute sir 5 ka buok. So tuwa na mo na dito, magdalamig balay, amo nang kuhaon ng cute ito, so muskahon niya, pasabton tong tagiya dito nga. Sa nga amo anang ato na ibalin sa kahon niya, mga lamig isa ka kahon among dalom sa amo para sa mga estudyante, ang kanang upat or tulo imo na. Ani pagatiman. Sa nga, sige sir, kuha na sir. So, malipay na siya. Kanya, kung sa'yo lima ni mo, kontak sa mga kay parehang ka na mo. Kay sayang ni ayaw ni, kumahimo din sa mo wala. Pero ang sakit lagi spinoy ka ng pulanon gani. Oo, kadalaw po siya. Pag-sustain, balik. Sustain na. Ini harvest, as dugos ni. Halos kada daw, tanaw siya yung bis. Dantag kadugay na. Kumusta yung bis? Ambot na siya po, ano na ako matanaw? Kaya gusto, na makakonfirme, na makuha pirmi ba? Di ko ba lumatag po. Hinaot nga dili mo na ka-agree no, dapat atimano nato samot na karon nga mas na-informed ta kung unsa ka importante nga to ang mga bees. Sir, karon nga daghan na kabalo na kung unsa kini ka-importante sa to ang mga ka-agree nga buot makiglambigit sa conservation efforts sa BNet Philippines or mas makasabot pa kabahin ani nga efforts no nga gusto mo adto sa inyong apiary school sa Panabo City. Sila mahimong mo contact sir or sila mo visit unsa tong address sa inyong apiary school? So kung diri mo sa DA na atong RAPSI office, pwede sa mo adto sa livestock ni balo man si Doc Pinida ana. So mo na pinakadali. Kung gusto po mo po inyo nang i-search dito sa kuan katong Loyola Apiaries private technical school yung tanawon dito. So natay budget karong natay schedule karong June 22 siguro. Pero para sa mga grupo, mga association, mga cooperative, mga council o sabot-sabot lang mo mga nagtanong mo ka ng kape, sabot-sabot lang mo, imbitahan mi ninyo matuta. Orientation lang. O gusto mo proper nga kanang training gyud o sige, sabahin sa cute, buti isa lang adlaw. Proper orientation. Mga tagtabang sa livestock, mahatag na sila ang budget. Sa amo lang hatag dia, libre lang kaon, kay usay mo man pangilan sa mga katawan. Budget sa meals ug snack. Mga ta sila ana. Sa libre na lang sa mga. Kami to programa naman sa RAPSI nga i-disseminate na mo sa inyo. Unya mo na siya murag proper training about sa stingless bee. Kung orientation lang, na may meeting, insert lang ko, tagayan lang ko ninyo, tunga sa oras ito, pasabot nga na, istorya tabahin sa bees. Para aware lang mo. So,